least ang katong uban mainganyo gyud. Yes, correct. Gabi na mga taga Mindanao. Yes, of course. So balik ta diri sa mga kontrobersyal nga issue, may kalabutan nining taga-suporta sa kining RH bill, Congressman. Nagkanayon nga nagdahom sila kuno nga mapasa aron mahimong hingpit nga balaod ang RH bill. Una moabot ang Pasko karong tuiga. Isip leader diha sa Kongreso, moingon ba kun maingon ba nimo nga insakto o duol tinuod ang maong pangagpas, sir? Basin before mag-December, magkabotohan na sa RH bill. Okay. Posible ka na. Pero kanang posible ba na sila mo daog? Posible kami ang mo daog. So, sa terms of the timeline, naay 40 pa ka mga kongresista ang mag-interpellate. No, if we allocate butang nato 1 hour per interpellator, so that means 40 hours of interpellation. Karon, given that ibutang nato 2 hours or 2 interpellators per day, now we have Monday for that's usually reserved for privilege hour, mga privilege speeches. So, di na pwede. Tuesday or Wednesday. So, butang na to, per week, duha sa Tuesday, duha sa Wednesday, di ba? So, we'll have about 10 weeks. 10 weeks. 10 weeks para sa deliberations, sa interpellation sa RH bill. Ang pangutana, do we have 10 weeks before December? Mag-break na kami sa October 15, nya balik na mi o November 14, and then break na pod mi og December something close to Christmas. December 15, I think, break na pod mi. So, i-calculate na to kung kaya ba. I-calculate na to. But maybe, that's why I'm saying, posibleng pagbotohan na namo kining karong umabot na December, posibleng after December. But whatever it is, we're ready. Ready may mag-interpolate, ready din kami na magkabotohan. Walang problema. Lain pag controversial nga issue, Congressman Carlo Nograles, ang pakyas nga pagpasa sa Freedom of Information Bill. Gibat-bat sa usa ka pait nga, gingon nga pait ka parte nga nagsunod-sunod kang Presidente Aquino sa biyahe sa Estados Unidos. Unsa di ay himtang sa Freedom of Information Bill karong, Congressman? Hantod karon, ang Freedom of Information is still pending sa Committee on Public Information. So, nagkaroon na og mga previous deliberations. Alam ko nagkaroon ng technical working group on the Freedom of Information Bill. Sa akong nasabtan, i-report out na unta ka na sa Committee on Public Information, pero dunay mga gihangyo na mga amendments ang gikan daw kuno sa Malacañang. I'm not too sure if that is also accurate, pero mo na siya ang balita. So that's the reason why dili pa ma-report sa Committee on Public Information ang maong committee report endorsing the bill tungod kay gahulat pa daw sila sa comments gikan sa executive or gikan sa Malacañang. So, until now, it's still pending sa Committee on Public Information. That's why I also, because I'm one of the co-authors, I'm also interested in having it reported already and deliberated on the floor. So, we're still waiting. Gahulat kami. Napunta tayo mga pangutanan at kang Congressman Carlo Nograles. Pero hindi naman kinato mapugnan ng misos ng tabil sa itong programa. O siyempre, ato na lang sigurong atong pasalamatan una, Bert, ang mga nag-paligid sa itong programa. Okay, pasalamatan din nato si Len Peluccio sa pag-design nining ato ang studio. And of course, kang Kata Galleneto, ang ato ang make-up artist karong adlaw. Okay, siyempre, ang final message ni Congressman Carlo Nograles, sir? Yes, daghan kayong salamat kanimo Zalds ug kanimo Bitoy ug sa tanan natong mga tigtanaw sa atong programa. Kalambon dala tanan padayon ang gihapon ta sa atong pagserbisyo. Napasara nato ang 2012 budget, so maka-assure ka mo na dinhi sa unang distrito makadawat gyud ta og daghang mga kaayuhan, mga programang proyekto gikan sa atong national budget for this coming year 2012. So padayon lang gihapon ang atong kalambuan, na atong dalahon para sa unang distrito. Sa tanan mga naminaw ug nagtan-aw karon, labi na sa mga taga-unang distrito, labi na sa akong asawa na si Marga na mga nakay na. Good luck.
napod ka nato. And of course, akong duha ka anak nga si Mateo ug si Massimo ug sa coming na akong baby girl. Welcome. And daghan kayong salamat kayong tanan. Maayong adlaw. Okay, Bert? Yes, so i-greet po dahil na no, happy viewing sa pamilyang Mamaril sa Barangay 33. Daghang salamat sa inyo hang pag-uban diri. Ako si Gilbert Bitoy Villasis. Ako, salamat. Okay, syempre sa atong mga televiewers, inyong alagad sa atong tanan na atong mga televiewers, igo na naman mingon, maayong adlaw, Salvi Chato. Kalambuan, dalat na! Maayong adlaw, aniya na po ang inyong programa, ang Tatak K. Datos sa Department of Health nagsugyot nga nagkataas ang ihap sa malnutrisyon sa mga batang nag-edad usa ka tuig hangtod 8 anyos. Sagad kanila, nagkulang sa sustansya sa calcium, carbohydrates ug protina nga maoy motabang sa ilang abtik ug himsog nga pagtubo. Busa karong adlaw, kita nang apud-apud ug gatas ug lugaw sa mga bata dinhi sa Kabakan, Barangay 76-8 alang sa pag-abag sa ilang nutrisyon nga panginahanglan. Nang hinaot kita nga pinaagi niini makadungag kining gatas ug lugaw sa ilang maayong nutrisyon. Importante gyud ang gatas para sa kong mga anak ba para sila ang ilang lawas maulian sa tungod sa kakwan vitamins mga kuanana pangpadungag og bitamina sa bata. Importante ang gatas sa atong panglawas para mudako og mo bright. Magpadayon ang among pag-alagad kaninyo kini ang inyong higala Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K.